At sa iba pang balita, nais ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na payagan silang gamitin bilang ebidensya ang recorded audio conversations upang mas marami ang mahuling sangkot sa illegal drugs. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joyce Balancho. Joyce, paano nila gagawin to? Attorney Reggie, ito nga yung kanilang hinihiling sa susunod na administrasyon ni President-elect Rodrigo Duterte pero hindi pa maliwanag kung maisasagawa nga ito. Ikwento ko muna kanina bago napag-usapan itong wiretapping. Kanina, Attorney Reggie, ipinagmalaki ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa selebrasyon nila ng kanilang 14th anniversary yung kanilang mga achievements o yung mga nagawa nila sa mga nakaraan na taon. Isa dyan, Attorney Reggie, yung sinasabi nila na pakikipagtulungan nila sa ahensya ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Customs at iba pang law enforcement agencies. Sa kanilang cooperation sa mga agencies na ito, Attorney Reggie, nakapagtala sila ng 24,462 na anti-drug operations. 19,406 naman na drug personalities yung nahuli, kabilang na dyan yung nasa listahan nila na itinuturing na high-value targets. Ngunit sa pagpasok ng susunod na administrasyon, Attorney Reggie, nais ng PDEA na higitan pa itong mga numerong ito. Kaya naman nananawagan si PDEA Director General Arturo Cacdac na ipasa na sa Kongreso yung pag-exempt sa kanila sa mga maaaring maparusahan sa Republic Act 4200 o yung tinatawag nga natin na Anti-Wiretapping Act. Sa ngayon kasi, Attorney Reggie, piling mga kaso lang yung exempted sa batas na to. Kabilang na nga dyan yung may kaugnayan sa terorismo or yung mga banta rin sa national security. Kung papayagan kasi, Attorney Reggie, ang wiretapping sa kanilang operasyon, maaari na nila magamit yung audio recording bilang ebidensya laban sa mga drug syndicate. Pakinggan natin si Arturo Cacdac, ang PDEA Director General. Sa ngayon po kasi, hindi po makover nung exemption yung anti-drug cases. Kaya po hindi kami makapag-conduct ng wiretapping and therefore, hindi namin talaga sila maabot. Samantalang yung mga counterpart natin sa ibang bansa, ito'y pinapayagan. Attorney Reggie, makatutulong din anya kung papalakasin yung barangay drug clearing operation. Iminungkahi na nila sa susunod na uupo na PDEA Director General na si Police Deputy Director Isidro de la Peña na magdagdag sila ng pondo para sa Anti-Drug Abuse Council. Pakinggan muli natin si Arturo Cacdac, ang PDEA Director General. Alisin natin yung dinadahilan nila na wala silang panggastos. Bigyan natin ng 100,000 bawat ma-recover na drug-affected barangay para wala nang dahilan. Attorney Reggie, batid nga ng PDEA na malaki yung trabahong gagampanan nila sa administrasyon ni President-elect Rodrigo Duterte dahil alam naman natin ang kanyang pinangako sa bansa. Within 3 to 6 months ay tatanggalin niya yung illegal na droga sa bansa. Kaya naman, umaasa ang PDEA na malaki yung suporta na makukuha nila mula sa Kongreso at iba pang sangay ng gobyerno upang mas magawa nila na mabuti yung kanilang mandato. Attorney Reg. Joyce, ang katanungan ko, kanina nag-umpisa yung report mo with the statistics, 24,462 drug operations at 19,000 ang mga nahuli nila dyan. Pero nabigay ba ng PDEA ang kanilang conviction rate? Because ang quality of the investigation at case build-up na ginagawa ng PDEA would depend on the conviction rate. Kung ito ay umaakyat sa korte at nako-convict itong mga nahuhuli nila. Yes, Attorney Reg, kabilang dun sa mga nabanggit nila sa statistics nila, hindi ko lang nasama sa report ko, pero they have mentioned na meron silang 16,000 plus filed cases. Although, syempre, Attorney Reggie, alam naman natin ang kaso. Hindi natin masasabi kung gaano katagal bago magdesisyon ng korte kung mako-convict o ma-acquit ang isang akusado. Pero nabanggit naman nila na kung bibilangin mo naman yung number of anti-drug operations and activities nila, marami naman daw sila nahuhuli at marami sila nasasabat na illegal na droga. Joyce, ang batas na to ay RA 4200, At sinasabi nila na gusto nila exemption dito katulad ng dun sa mga kaso ng terorismo, bakit hindi sila kumuha ng warrant on a case-to-case basis? Because ang tinitingnan natin dito, ang isang investigasyon sa drug pushing o pagbebenta ng droga ay mahaba ang investigasyon. So, may time sila for them to establish na may probable cause to issue a warrant for them to wiretap that certain person. Tama ka dyan, Attorney Reg. Sa totoo lang, yung kanilang hiling na wiretapping, masyadong malawak pa to. Marami pang kailangan na guidelines kasi ang unang tanong dyan, absolute ba yung magiging power ng PDEA? Kasi alam naman natin na pag absolute yan, maraming
pwedeng maging issue, di ba? Ang sinasabi lang nila, of course, they need to secure a permission from court. Yun yung sinasabi ni Arturo Cacda kanina. Pero titingnan pa natin, Attorney Rich, dahil hindi pa naman to napapasa, no? Nabanggit lang niya na dito sa 16th Congress, pumasa siya sa House of Representatives, tapos nagkulang sila ng oras for the Senate. Tingnan natin kung this administration, ano yung pwede nilang mailagay na guidelines man lang, specific guidelines and control kung paano hindi magiging abuso naman to sa parte ng PDEA. Maraming salamat, Joyce Balancho, para sa ulat na yan.